Karod, welcome sa aking channel at dito ulit tayo sa ating construction sa continuation ng mga formworks at saka ang ating mga blockworks guys. At ang pakikita ko ngayon ay ang pag-install ng ating shuttering ulit sa ating administration building. At kung makikita nyo sa likuran ko yan guys, nag-umpisa na naman sila dito sa admin. Tayo pakikita ko naman sa inyo ang pagkukumpuna niya kung paano nila ginagawa yan guys. At ito naman sa dito nga, at dito naman ay naggagawa naman sila ng shuttering para sa ating loading dock. Ayan guys, pasilip ko sa inyo ang pag-shutter dito. Ayan, naglagay na sila ng beam. Una-una syempre beam, yung mga nakadrop beam din. Saka tayo magpupunta sa paglalagay ng suporta para sa slab. At yan, inuuna nila ang beam. Ayan guys, tingnan ninyo, gumamit ulit tayo ng mga standard post, scaffolding standard post. Ayan guys, scaffolding. At siyempre hindi mawala ang aluminium guys. Mayroon tayong mga aluminium na pinaka guide nila niya sa ilalim guys. Ayan, tingnan ninyo. Oh, yan. Dito, napakaganda ng ating shuttering kung meron tayong level na ginagamit na aluminium. Ayan, at ang ating mga U-jack, universal jack, base jack. Ayan, sa ilalim, ayan ang base jack, universal jack. Ayan. At hanggang doon ang ating pupormahan na yan. Ngayon, ang ginagawa, uno na muna ito. At ito naman ang susunod. Yan guys, nasa likuran ko na yan. Ay tatanggalin niya yan. After lunch, tatanggalin nila ito dahil kabubuhos po lamang nito kahapon. Kaya kailangan after 24 hours o 24 to 48 hours, pwede na po nating tanggalan ng shuttering yan. Ayan to sa ating panonood mga kahardot. At ayan, ating mga karpintero ay busy. Yan ang ating work for today, ay ang shuttering scaffolding support para sa ating administration slab. Ayan sila. At ito guys, pasilip ko rin sa inyo yung mga nabuhusan nating kulom na binabaklasin nila ng shuttering ngayon. Ayan. Oh. Hanggang dito magiging forma ng slab. Ayan oh. Terus gila. Bagamat meron tayong honeycomb, kailangan natin itong i-repair. Yan, hindi maiiwasan yung honeycomb na yan guys. So honeycomb, lack of vibrator. Yan, sa ilalim. Talaga hindi may iwasan ito nagkalat na plywood. Pagkatapos naman ito ay ating lilinisin itong mga kahoy na ito guys. At ayan, nag-repair na at malaki ang naging problema dito. Nagkaroon tayo ng problema, nagkaroon ng honeycomb. Ayan guys, nag-uumpisa na sila sa slab ng plywood na ipurma na nila sa kalahati ang beam hanggang dito. At nag-umpisa nila ng sahig. Bukas mamaya akitin natin at ipakikita ko sa inyo ang ibabaw niyan once na nakumpleto na ang plywood. Yan guys. At yun nga mga, balikan natin itong ating shuttering dito sa ating slab. At ayan, nandito na sila sa bali, naka-apat na linya na sila guys. At ayun, nandun makikita ninyo ay mayroon ng sahig doon. At akit po tayo dyan sa taas. Once na nakarating dito, pakikita ko sa inyo
At ito lang muna ang mga sa inyo. Ayan, nakalibil ang ating mga aluminium sa ibabaw. Ayan, akit po tayo dyan. Ayan, ang ating mga karpentero. Ayan, at siyempre kailangan ng mga kahoy natin ginagamit ay magaganda at bago para siguradong nasa maganda ang ating ginagawa, guys. So yan, dyan, at naglalagay na sila ng sahig, may nasahig na sila at nililibel ang ating mga joists. Yan, guys. Ayan, guys, nag-uumpisa na sila sa slab ng plywood na ipurma na nila sa kalahati ang beam hanggang dito. At nag-umpisa nila ng sahig. Bukas mamaya akitin natin at ipakikita ko sa inyo ang ibabaw niyan once na nakumpleto na ang plywood. Yan, guys. At ito nga mga kahardot ang ating slab. Ayan, naglagay na sila ng plywood para sa ating slab. At makikita nyo, guys, dito sa ayan, nakadepress po tayo dito sa may main column. Ayan, nakadepress tayo dyan ng 10 cm. Ayan, ang main column natin nakadepress ng 10 cm. Ayan, 1, 2, 3. Dahil ito, ang column na ito, diretso ito sa taas. Itong side na ito. Meron pa tayong sunod na palapag. Ayan, guys, ang ating paghahanda dito sa ating first floor slab. Ayan, at ang ating mga karpentero ay abala sa paglalatag. At ang ating plywood ay level na level. Ayan, guys, at ang ating beam na ito nakadepress ito ng 30, 50 ang ating beam, 50. Ayan, guys, ang beam natin ay 50. Ayan, meron tayong ilang chipping dito. Mag-chipping tayo dito. Ayan, may chipping tayo dito, guys. Ayan, nakalabas. Ayan, papatanggal natin yan para pantay siya sa slab. Ayan, guys, 1, 2, dalawa. Ayan. Cut. This one chipping. Chipping. Aywa, kamada magas. Aywa. Ada cutting. Ayan pa. Ayan, guys, itong mga nakalabas na ito, kailangan nating i-chipping yan. Yung mga nakalabas na i-chip po yan para level ang ating slab. Yan, nakalabas na yan, kailangan obligado i-chip mo yan para pantay ang ating ilalim. At yan mga karot, maraming salamat po sa inyong panonood at mag-comment down below lang kung mayroon kayong katanungan tungkol sa pagsishattering, lalong-lalo na dito sa preparasyon ng slab. Ayan po ang aking video. Yan, maraming salamat ulit. Hanggang dito na lamang at bye-bye.